Okay guys, so paano nga ba maging isang virtual assistant? So dito guys sa trabaho namin, magna 9 years na kaming nagwo-work from home. So unang-una, high school graduate lang ako. Pangalawa, hindi naman ako magaling mag-English. Pero ito na yung bumubuhay sa pamilya ko. So dito sa video na to guys, iisa-isahin natin para malaman nyo kung paano maging virtual assistant. Okay, so simulan natin yan sa category. So dito guys, pag magbi-virtual assistant ka, meron tayong niche na tinatawag. Okay, unang-una mamimili tayo kung ano yung sa tingin nyo nakakayanin nyo sa mga niche na to or sa mga category na to. So dito sa channel natin, nakafocus tayo sa e-commerce. So meron dito no, mga customer support, may video editing, data entry, yung mga translation, web developer. So maraming niche pagdating dito sa work from home. So dito mamimili kayo para sa mga walang experience sa inyo. Para sa akin, inire-recommend ko sa inyo yung e-commerce kasi ito yung niche namin na non-voice, hindi kinakailangan ng experience, walang age limit. So ito yung para sa mga beginner na gustong maging virtual assistant. So dito sa channel natin, tinuturo natin yan. So bawat video natin ay lahat yan mga non-voice. Mamimili kayo ng niche kung saan yung sa tingin yung kaya nyo. Halimbawa, dito tayo sa number 4 sa data entry. So ito yung mga madadaling trabaho pero mataas yung mga competition dahil sobrang dami na ng nagde-data entry. Halimbawa, no, magaling kayo mag-English, pwede kayong maging CSR no, dito sa category na to. So next natin, syempre pag nakapamili na kayo ng niche, kailangan nyong maglaan ng time para malaman yung mga trabaho na gagawin ninyo. Halimbawa dito sa e-commerce, meron tayong mga trabaho na kailangan nyong aralin. So, free yan dito sa YouTube channel natin. So, halimbawa gusto mo mag-data entry, gusto kong maging CSR. So, marami tayong mga vlogger dito sa YouTube na pwede nyong panoorin kung ano yung trabahong ginagawa nila. Halimbawa, dito tayo sa e-commerce, mag-aaral kayo ng product listing, product research, kung paano mag-manage ng online store. So, kailangan nyo munang maglaan ng oras para matuto kayo, malaman nyo yung trabahong gagawin nyo. So, ngayon, once na nalaman nyo na kung ano yung trabahong gagawin nyo, kailangan naman natin gumawa ng freelancing profile. So dito sa freelancing profile, hindi to basta-basta ginagawa. No? Kahit sabihin na natin na meron ng AI para gumawa ng profile ninyo, ang tanong, ano yung ilalagay nyo sa online profile nyo? Ano yung niche na skills na ilalagay nyo sa online profile nyo? Kaya, nare-recommend ko na kailangan nyong manood ng mga courses. Kailangan nyong manood ng mga tutorial. Marami dito sa YouTube. Maraming free. Kagaya dito sa channel natin. Meron tayong mga sample work dito. So, kung gusto nyo guys, meron dito sa link natin sa description. So, meron akong ginawang masterclass for free. Pakikita natin yan dito sa YouTube channel natin. So, visit lang kayo sa Online Jobs Philippines. Makikita nyo na yung masterclass dito. Yan. Yung masterclass na yan, kayang-kaya nyo nang makapag-start once na matapos nyo yan. So, balik tayo rito, no? After ng online profile, kailangan naman natin ay gumawa ng proposal letter. So, uulitin natin. Kailangan natin mag-aral ng skills. Pangalawa, gagawa tayo ng freelancing profile natin. Pangatlo, gagawa tayo ng CV letter or proposal letter para sa pag-a-apply. Siyempre, kailangan natin mag-send ng letter na halimbawa may nakita tayong job post. So, kailangan applyan natin siya. Kailangan natin na parang resume. Okay? So, dito naman sa work from home, bibihira lang no, yung mga freelancing website na naghahanap ng resume. Dito kasi yung profile na yung tinitingnan. Tapos yung proposal letter kung paano nyo a-applyan yung mga trabaho doon sa niche na napag-aralan nyo. So, meron tayong mga kanya-kanyang diskarte. Pwede tayong gumamit ng AI, pero sa amin, ito yung ginagamit namin na proposal letter dito sa Upwork. Okay, so once na naka-ready na tayo sa proposal letter natin at sa profile natin, pupuntahan naman natin yung mga freelancing website kung saan dito naman tayo maghahanap ng trabaho. Halimbawa, no, isa-sample ko na lang yung niche natin dito sa e-commerce. Maghahanap ako ng product lister. Kasi yun yung pinaka-basic na trabaho dito sa e-commerce. Ano yung gagawin nyo? So, dito sa product lister, bibigyan kayo ng product ni client tapos ililista nyo sa mga e-commerce store nila. So, ito yung sa e-commerce niche na to. Halimbawa, pupunta kayo sa Upwork, i-click nyo yung Shopify product lister na trabaho na to. Tapos, dito na natin siya a-applyan. Siyempre, babasahin muna natin yung mga description ng trabaho. So, pwede tayo dito sa Upwork, pwede tayo dito sa onlinejobs.ph. Kasi dito sa onlinejobs.ph, free. Kagaya nito, meron siyang eBay dropshipping. So, dito tayo maghahanap ng mga trabaho base doon sa inaral natin na niche. Kung gusto nyo sa mga video editing, kung meron kayong ganong skills, so yun yung hahanapin nyong trabaho dito sa mga freelancing website. So, dito naman sa
mga freelancing website, meron silang iba't ibang katangian. So halimbawa dito sa Upwork, meron tayong time tracking, tapos bumibili tayo dito ng connects para ipang-apply. So parang kailangan natin dito ng load para kapag a-applyan natin to, meron siyang price. Okay, pero ang kagandahan sa Upwork, sure naman yung payment. Dito naman sa onlinejobs.ph, marami kayong makikitang trabaho rito, kaso karamihan dito agency. Kagaya nito, ang offer nila dito $1.6 per hour. Sa Upwork, ang minimum $3 per hour. So, ganun kasi yung presyuhan nila. Tapos, meron naman tayong Fiverr. Dito naman sa Fiverr, yung skills na inaral natin, gagawa tayo ng gig. Yung gig, ito naman, yung i-offer natin yung service natin. Tapos, hihintayin natin na may bumili sa ibibenta natin skills. Halimbawa, magpa-product listing ako for 50 products, ang presyo ko rito ay $20. So ganon, no? Kayo yung magbebenta ng skills nyo. Ganon dito sa Fiverr. Para sa akin, marami pang mga freelancing website dyan. Meron pa tayong pre-app, meron pa tayong people per hour. So marami tayong makikitang mga freelancing website dito sa internet. So dito guys, kailangan talaga natin na maglaan ng oras. Kailangan talaga natin mag-aral ng skills para makapag-build tayo ng skill set dahil dun tayo babase sa paggawa ng profile natin. Okay, dito guys, sa pag-a-apply ng trabaho, hindi dito yung basta-basta apply ka na lang ng apply na kapag may nakita kang job post, a-applyan mo agad. So dito may tinatawag tayong time frame. Kailangan susundin natin yung oras kung saan yung mga client natin naka-base. Halimbawa sa US, so kung ano yung oras na sa tingin nyo nagising sila, pwedeng hapon sa kanila, pwedeng madaling araw yun sa atin. So yun yung mga time frame ng mga ideal time na pwede tayo mag-apply para makakita tayo ng mga bagong job post at syempre para online din si client once na mag-apply tayo dun sa trabaho nila. So ilalagay ko yung link sa description kung paano kami nag-a-apply dito sa e-commerce. Kaya dito sa channel natin guys, bukod dito sa masterclass, makikita nyo rito yung mga crash course para malaman nyo yung actual na trabahong ginagawa namin dito sa e-commerce. Baka mamaya kaya nyo, so masabi nyo madali lang or pwede masabi nyo mahirap, pero para sa akin, ito yung non-voice, ito yung hindi kinakailangan ng experience, walang age limit. So para sa akin, may i-recommend ko sa inyo yung e-commerce. Okay, so dito guys, to sa niche na mapipili nyo, pwede sa inyo yung data entry, pwede sa inyo yung translation. Ito naman yung kung marunong kayo mag-English, i-translate nyo yung voice to text. Ito yung mga trabaho para naman sa mga mabibilis mag-type, magagaling mag-English, or kung magaling ka mag-English, pwede ka mag-customer service dito. Pero yung data entry at yung e-commerce, ang mai-recommend ko para sa mga beginner sa inyo. Sa paggawa naman ng online profile nyo, may i-assist ko kayo. Kaya sa masterclass natin, check nyo yung link sa description para makapag-start na kayong mag-work from home. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Umpisahan na natin mag-aral ng skills. Umpisahan na natin gumawa ng profile. Umpisahan na natin mag-ready ng proposal letter para makapag-apply na kayo at maging virtual assistant na kayo. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.